Sa loob na mahigit isang siglo, tahimik na nakatayo ang bahay na ito. Isang instrukturang itinayo noong panahon pa ng mga Hapon. Matagal na talaga ng bahay na yan. Kahit yung mga tao na dumadaan dito, nagtataka na bakit nakatayo pa yan na bahay na yan. Ngayon, kilala na ito bilang isang 120 years abandoned house. Saksi sa pagbabago ng lipunan, kultura at panahon. Sa ating paglalakbay, sisilipin natin hindi lamang ang lumang pader at bubong nito, kundi pati na rin ang mga kwento at alaala na iniwan ng nakaraan. Yung bahay niyan, third generation na. From grandfather to mother to So sobrang tagal. Siguro mga 120 years na siguro. Oo. So ano yung mga rason kung bakit hindi binibenta? Hindi pwede. Bakit po? Ano po yung mga rason? Remembrance namin. For sentimental value. Remembrance namin sa grandfather namin sa grandmother. Oh, so sentimental value. Halina't samahan ninyo akong tuklasin ang kasaysayan na nakabaon sa mga guho ng bahay na ito. Bago makarating sa lokasyon ay kinakailangan kong magbiyahe na mahigit 30 minutes papunta sa lokasyon hanggang sa marating natin ang bayan ng Alang-Alang Leyte kung saan makikita ang abandonadong bahay. So nandito na tayo sa bayan ng Alang-Alang Leyte at dito sa harapan ko makikita natin yung isang bahay na abandonado na at makaluma. Ayan po yung bahay. Ayan. So makikita nyo. So along the highway lang ito at dito ako nagpark sa harap. So bababa po tayo. Tara. Tahimik ang bahay na ito kung titingnan natin, kaya naman bago ako pumasok ay nagtanong-tanong muna ako sa mga residenteng taga rito hanggang sa makita ko si kuya na nagtitinda ng cover ng mga motorsiklo at tinanong ko siya kung merong mga nakatira rito. Matagal na talaga ng bahay na yan. Kahit yung mga tao na dumadaan dito, nagtataka na bakit nakatayo pa yan na bahay na yan. Kasi ako, nandito lang ako sa tabi ng highway. Matagal na yan ako dito nagdi-display. Mga 12 years. 12 years ka na dito. 12 years na ako dito. Nabutan mo yan. O nabutan ko yan, nandiyan pa yan na bahay. Meron bang may-ari dyan? Meron po dyan may-ari, matanda na. Nandiyan siguro sa loob. Kasi mamaya pa yan hapon lalabas. Sinabi ni kuya na mayroong isang matandang babaeng nakatira dito sa loob ng bahay na ito at lumalabas lang daw ito tuwing alas 4 ng hapon. Paglabas niya, pumupunta siya sa simbahan. Pagkatapos sa simbahan, bumabalik siya dyan, natutulog. Kaya bago ako pumasok ay humingi ako ng permiso sa isa sa mga pinakamalapit na tao ng may-ari ng bahay na to at tinanong ko kung pwede nga bang i-video ang bahay at pasukin ito. At dito pinayagan tayo at nang makakuha tayo ng tiyempo ay pumasok na tayo sa bahay na ito. At pagkapasok ko sa bahay na to ay sobrang namangha ako sa itsura nito. Talagang sinauna yung disenyo. So ngayon ay i-explore natin itong bahay dito at ipapakita ko sa inyo dahil isa ito sa mga pinakamatagal ng bahay dito sa bayan ng Alang-Alang Leyte. Kahit nga yung mga dumadaan dito ay napapalingon kapag nakikita yung abandonadong bahay na ito dahil sa disenyo na makikita po natin na sinauna pa. Bago ko pasukin ang bahay na to ay sinubukan ko munang libutin kung ano nga ba ang meron dito sa kapaligiran ng bahay na to. So tara, so since nagpaalam na tayo sa may-ari nito ay papakita ko sa inyo. May ilang parte na tinubuan na ng maraming mga damo, lalo-lalo na yung mga poste ng bahay na to. Ng maraming mga dahon yung poste nito. So meron itong itaas. Bago tayo makyat ay ikutin muna natin itong ibaba. Bumagsak na rin yung ilan yung parte nito. Dahil sa tagal na ng bahay na to, nakita kong may ilang parte na bumagsak na
yung mga sahig nito. Maraming mga basura. So napakalawak po ng bahay na ito. Sa sobrang lawak nito, aabot hanggang dito. Ayan. So delikado na pag pumunta tayo doon, kasi tingnan nyo, baka magbagsakan yung mga kahoy. Pero makikita po natin, tingnan nyo, sinauna talaga at napakalawak nito. Ayan. Dahil sa katandaan na ng bahay na to ay mayroon ng ibang parte na bumagsak na at mayroon din iba na buo pa, kagaya na lang ng kwartong ito. So ito yung ilalim, bumagsak na yung ano nito, second floor, wala na. Ikot tayo dito sa likod. Parang may tao. Tumatawag. Ayan, eto, nandito po tayo sa likod ng bahay na to. Dito napansin ko na sira na ang likod ng bahay na to. Ayan yung pinakalikod. Nagbagsakan yung mga simento, guys. Nagbagsakan. So yung bahay na to ay yung kalahati na lang yung natira. So dito sa likod wala na. Base sa mga nakita ko sa bahay na to ay ang ilang parte nito ay bumagsak na at ang nananatiling nakatayo na lang dito ay ang nasa harap nito na mayroong dalawang kwarto. Wala na. Bumagsak na. Nakakatakot nga lang pumunta rito kasi baka bumagsak yung itaas nito dahil sa luma na. Biruin nyo, sa tagal-tagal na ng panahon at ilang dekada na ang dumaan, nandito pa rin nakatayo ito. At ang nakakapagtaka pa nito, meron pa itong isang kwarto na natitira dito, ngunit ito ay nakakandado. Sinubukan kong akyatin ang bahay na to at tingnan kung ano nga ba ang itsura ng itaas nito. At dito napansin ko ang kakaibang disenyo ng bahay na to. Siguro ito na yung bahay na pinakamayaman noong unang panahon. So mayroong isang kwarto dito na nandito. Ito na lang yung natira. Hanggang dito lang ito, guys. Ito na lang kwartong ito ang nagpa-function. Yung iba sira na doon sa likod. Ayun. Tignan mo. Yung pinakabubong nito okay pa. Talagang matibay yung kahoy na ginamit at saka yung hagdanan. Tingnan nyo. At yung disenyo, kung makikita at titingnan mo dun sa gilid ng kalsada, talagang may intriga ka kapag nakatingin ka rito kasi sinaunang design ng bahay na to. Kahit nga yung mga dumadaan dito ay hindi nila may wasang hindi mapatingin dito sa sinaunang bahay na to kasi talagang makikita natin na sinauna pa ito. So hindi na tayo papasok doon kasi nakakandado. Baka pagalitan tayo. Sa sobrang dami na ng sakuna ang pinagdaanan ng lumang bahay na to, isang misteryo ang katanungan ang bumabalot nito kung bakit hindi ito maiwan-iwan ng isang babaeng matanda ang lumang bahay na ito. At dito nagkaroon tayo ng oportunidad na makausap ang matandang babae na nakatira dito sa bahay na to, ngunit tumanggi itong humarap sa camera for safety purposes. Anong taon po ba yan naitayo? Hindi ako sure. Basta before Japanese time. Kaya Japanese time na kadanera na akong nanay nga na naklolo. Tagiya talaga ito. Ang among grandfather,
Wenceslao, Atty. Wenceslao Salazar, nakaasawa, in Tagaharo, Argelias Labastida. Oo. So, nagtayo pala ang bahay na yan before Japanese time. So, nagsimula ang Japanese time 1942 hanggang 1944 dito sa Pilipinas. Nandyan na yan. So, kung susumahin natin, mahigit 100 years na rin yan. Sobra pa. Maraming naiintriga kapag may mga kababayan tayo na dumadaan, hindi mapigilang lumingon sa bahay na yan. Dahil sa kakaibang disenyo. Yung bahay na yan, third generation na. From grandfather to mother to So kasi nakita ko, napansin ko yung mga kahoy, sobrang tibay. Nung dumaan yung Yolanda, nasira po ba yan? Diyan nasira. Diyan pala nasira. Hindi yan sira. So ibig sabihin, Pero nandiyan kami ng Yolanda, parang ginaganon yung bubong? bubong. Mm. Binuksan namin yan, di ba malakas ang Yolanda? Oo. Hindi talaga gumaganyan. Hindi umuuga. Talagang Malakas ang hangin nun. Oo. Kami ng isa kong kapatid, tatlo kami nandyan no. Oo. So ibig sabihin yan, nasira lang yan yung nung Yolanda. So iilan yung kwarto diyan, Nay? Tatlo. Tatlo. Sa dalawa, tatlo. So, Dati. Ngayon, Nung buo isa pa na. yan. Oo. So dun sa likod merong kwarto, no? Oo. Dalawa. So kasi Kwarto, CR, kwarto. so yung mga ganyan disenyo noon, sobrang yaman na. Oo. 'Di ba? Kapag may second floor yung bahay at saka mataas, ibig sabihin may pera talaga noon. Father namin ang mayaman talaga. Ano yung mga rason kung bakit hindi niyan iniiwan diyan? Hindi binibenta, Ay, hindi pwede. Bakit Hindi pwede. bakit po anong po yung mga rason? Remembrance namin. For sentimental value, Mm. remembrance namin ang isa ni grandfather namin sa grandmother. Oh, so sentimental value.